Hindi po nakapagtataka na 22 lamang ang natapos ng classrooms dahil nga po ang mga buwaya hindi kumikita kaya hindi nila ginagawa yung mga proyekto na yan. Pero siyempre, bagamat ang kita ay maliit, yan kailangan ng ating mga kabataan. No? Sa katunayan po, at the rate na napakabagal po ng paggagawa ng mga classrooms, aabutin po ng 200,000 ang backlog ng classrooms pagdating po ng 2028. Mantakin nyo yan. Kada isang classroom, meron ng 40, no? Kung 200,000 times 40, dahil laki-laki nyo, no? Halos 2, 4, 6, 8 million estudyante walang classroom na mapupuntahan para sa kanilang pag-aaral. Ganyan pong katindi ang krisis natin ngayon sa classroom. Hindi po talaga sapat ang ating mga classrooms para sa mga estudyante nating mga kabataan. Ang dahilan, kasi hindi kumikita ang mga senatong at ang mga congressman. Now, alam niyo po, nakapagtataka, no? Dahil unang-una, nababalita naman no, ni BP Sara nung siya DepEd Secretary pa, na talagang si Speaker Martin Tambaluslos na at si Zaldico ang nagde-determine kung saan gagawin itong mga classrooms na ito. Alam niyo, miski konting kita, may kita pa rin ng mga congressman at mga senatong dyan. Ang nakapagtataka, sila na nga nagsabi kung ano yung mga classrooms na gagawin, hindi pa rin nila ginawa. Naalala niyo, ang sabi niya, BP Sara, pinapipirmahan sa kanya yung mga allocation ng bagong classroom na gagawin at hindi na niya pinirmahan dahil binago naman talaga ni Tambaluslos at ni Zaldico kung saan-saan dapat ilagay yung mga classrooms. Ibig sabihin, hindi talaga on the basis of sino nangangailangan ng mga classrooms na yan ang naging basehan kung saan nga at ano yung mga gagawin mga bagong classrooms kung hindi kung sino yung malapit kay Speaker, kay Tambaluslos at kay Zaldico. At ang malungkot, mas ginawa na nga yung palakasan system ang kung saan itatayo mga classrooms, hindi pa rin naitayo. Dahil ang katotohanan, 22, matakin ninyo, 22 out of 1,700 ang naitayo pa lamang hanggang ngayon at patapos na po ang taon dahil ngayon ay Oktubre na at yung 1,700 na yan, ang target nila ay para sa taon nito. Yung natitirang hindi na itapos na classroom, kalahati hindi pa nasisimulan. Kalahati hindi pa rin natatapos. At ang nakapagtataka po ang sabi mismo ng DepEd, doon sa mga na-turnover ng mga classrooms, no, mahigit kumulong 1,000 classrooms ay hindi nila tinatanggap dahil ito daw ay hindi natapos. No? Siguro walang pintura o talagang hindi pa magamit ang mga classrooms. So ibig sabihin, ang kanilang turnover rate ngayon sa mga kinakailangan natin mga classrooms, napakababa po 1.3% lamang. At doon sa 1.3%, napakataas pa ng rejection rate. So ano na ngayon ang mangyayari sa ating mga kabataan, no, na wala ng classrooms, no? Siguro sa ilalim ng puno na sila magka-classroom. All because nga po walang tongpats, walang kita sa mga classrooms. Well, alam niyo po, everything redounds to political control, no? Political will. Unang-una, siniwalat na ni BP Sara na parang ginagawa nilang tau-tauhan yung liderato ng DepEd pagdating sa mga classrooms. Kasi nga, hindi naman DepEd na nagsasabi kung ano yung dapat na priority, no? Yan ay pinalitan completely ni Tambaluslos at ni Zaldico. At yan naman po ay hindi dinideny, hindi pinasisinungalingan ni Tambaluslos at ni Zaldico. So inaamin nila yan. Tapos, maski sila na nga ang nagpromotor kung saan-saan gagawin yung mga classrooms na yan, hindi pa ginawa dahil nga po walang incentive, no? Hay nako po, talagang kung kayo'y hindi pa nasusuka doon sa anomalya sa flood control, dapat dito po sa classrooms mahabag na kayo. Dahil ito po'y kinabukasan na ng ating kabataan, no? Ang pag-asa ng ating bayan. Saan na pupunta ang mga estudyante kung ang magiging shortage ng classroom ay magiging matindi na, no? Ano ba yung sinabi ko kanina? Magkano na yung magiging shortage? 200,000 classrooms na magiging shortage pagdating po ng 2028. Saan nga po mag-aaral yung mahigit kumulang 8 milyong estudyante na walang classroom, no, sa ilalim nga po ng puno. So nakakalungkot po, nakakagalit, pero ang mas nakakagalit pa, inuna kasi ng DPWH na ipatupad yung mga flood control projects na puro ghost projects naman o di naman kaya maanomalyang mga proyekto.
Ibig sabihin talagang ang batayan ng DPWH kung anong dapat gagawin ay kung saan sila kikita. At saka ano yung sa mulat-mula nung ako'y kongresista pa, sinasabi ko, bakit yung mga 1,700 classrooms na yan, bakit kinakailangan DPWH pa magpatupad? Masyado naman kasing garapal itong mga congressman, mga senatong, at saka mga taga-DPWH na ang gusto nila, pati yung mga classroom sa maliit ang kita, sila pa rin ang kakana. Sa katunayan, mas kayang gawin yan ng LGU kasi kung 1,700 lang naman yan, ilang islands ba tayo? 7,000 islands tayo. Ni wala pang isang classroom kada island yan. Siguro kakayanin na ng LGU na magpatayo ng mga classrooms na yan. No? So dapat ang pondo talagang dina-download na sa LGU at hindi na sa DPWH National. Kasi, well, ang katunayan, hindi naman nila magawa na. Ang binibigyan nilang prioridad, yung mga proyekto na mataas silang ang kanilang makita. No? And meanwhile, pagdating naman sa pangangailangan, kailangan natin ito mga classrooms na ito. Otherwise, hindi talaga magkakaroon ng edukasyon ng ating mga kabataan. So talagang malungkot po. Ang katotohanan, inuuna ng DPWH, ng mga senatong, ng mga congressman, ang mga proyekto kung saan malaki ang kita nila. Pangalawa, bagamat ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan no, sa ating kinabukasan, tila binabaliwala ang kanilang pangangailangan, lalong-lalo na sa pinaka-importanting larangan ng edukasyon. Sa salig ang batas, nakasaad po dyan na talagang pinakamalaking budget natin ay ilalaan para sa edukasyon. At dahil alam naman natin na ang edukasyon ay hindi mangyayari kung wala silang silid paaralan, talagang meron tayong tinatawag na classroom building program, no? Taon-taon yan. At talagang bulto ng pondo ng DepEd, bukod pa dun sa pasweldo ng ating mga teachers at mga ibang workers sa eskwelahan, ang pinakamalaking gastusin na po natin ay para sa classrooms. Pero ang katunayan naman, may pondo tayo. Hindi lang talaga ginagawa ng DPWH dahil konti ang kita. So sa tingin ko, ang leksyon dito sa karanasan natin na 22 lamang classrooms ang naitayo sa isang taon, ay dapat ibigay na talaga sa LGUs ang paggagawa ng mga classrooms dahil mga LGUs naman, yung mga mayor, alam din nila kung ano talaga yung mga lugar na nangangailangan ng classrooms. Huwag na natin pag-usapan yung classroom lang dahil bagamat yung ilang mga lugar ay mga classroom, wala naman mga kuryente na hindi naman sila po pwedeng magklase na walang kuryente, no? Lalong-lalo na kung panahon ng tag-ulan na madilim, no? So paano naman sila magkakaroon ng classroom, no? So talagang marami po talagang pagsubok at sana ang mga buwaya sa gobyerno, ang mga senatong, ang mga congressman, limitahan ang kanilang paglamon sa kabanang bayan at dahil maliit naman ang kita dyan sa classrooms na yan, hayaan na nilang bigyan ng prioridad ng DPWH ang mga paggagawa ng mga bagong classrooms o di naman kaya tuluyan ng ilipat yan sa mga LGU. Dahil sa tingin ko, ang LGU naman ay merong kakayahan na gumawa ng mga classrooms kasi maliit ang projects naman yan Kapag ang isang eskwelahan ay hihingi ng additional classroom, wala namang bagong lupa yan na pagtatayuan. So kung merong mga bakanting mga lupa dyan na ginagamit ngayon na taniman, dyan lang po itatayo yung mga additional classrooms na yan. So sa tingin ko, yung mga proyektong yan, mga additional classrooms ay hindi naman malalaki at kayang-kaya na ng mga LGUs. Siyempre malungkot, baka pagkakitaan din ng mga LGUs sa mga classrooms na yan, pero ang mabuting balita naman po is talaga naman pong kahit anong komputasyon ang gawin mo, unless talagang ikaw ay garapal at lalagyan mo lang ng bubong at ng walls ang classroom, hindi mo naman po pwede talagang lapain ng todo-todo ang halaga ng paggawa ng classrooms dahil talagang maliit na maliit ang computation ng cost ng classroom. No? So wag na sanang pag-interesan yan. Ano ba naman kayo? Meron na kayong flood control, meron na kayong mga non-existent farm-to market road, meron kayong mga non-existent flood control projects, pati ba naman yung classrooms na para sa ating mga kabataan, pagnanasaan nyo pa? Wag naman po.